Ngayong umaga po ay isang kagalakan na tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Last Sunday po ay yung Bema Judgment ang tinalakay po ni Attorney Ron. Ito po ay paghukom, especially po sa lahat ng mga kumilala, mananampalataya. Pero ang kasunod po ay tinatawag na White Throne Judgment. Ito naman ay pagkilala, paghukom sa bawat mga taong nag-reject sa Kanya. Nag-reject sa ating Panginoon at pagkilala sa Kanya. Kung kaya nga't ngayong umaga, nais kong dalhin kayo sa isang paksa patungkol po sa isa sa pinaniwalaan po ng ating organization o ng ating simbahan, the Foursquare Church teaches hell, impyerno. We believe that hell is a place of darkness, deep sorrow, and unquenchable fire, which was not prepared for man, but for the devil and his angel. It will become a place of eternal separation from God for all who reject Christ as Savior. Kung kaya nga't ngayong umaga, ating pag-uusapan patungkol sa impyerno o hell. Tayo po ay sumandaling yumuko at manalangin. Makapangyarihan at mapagpala po naming Diyos, ngayong umaga ay nais po namin, Panginoong, muling pag-aralan ang salitang hell. Hayaan niyo po, Panginoon, na ito'y patuloy po naming maunawaan, hindi dahil sa ito ang lugar na aming destinasyon, kundi magsilbing babala sa aming sarili, sa bawat mga tao, para kami, Panginoon, ay maging matuwid sa tuwi-tuwi na, Panginoon, ng aming kanya-kanyang mga buhay. Pagpalain niyo po ang mga oras na aming pag-uusapan ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Hell. Makita po natin ang patungkol po sa hell o yung impyerno. Hell is a topic that is often avoided or misunderstood. Pag pinag-usapan po, nag-uusap po patungkol sa impyerno, palagi ang pong parang iniiwasan po, ay, kahadlok, nakakatakot na pag-usapan, avoided, iniiwasan, huwag pag-usapan ito, mas maraming mga bagay na pag-uusapan, mas magandang pag-uusapan pa itong patungkol sa encouragement, patungkol sa victory, pero nais kong sabihin sa bawat isa, napaka-importante sa bawat mananampalatayang pag-usapan po ang hell. Ito pong impyerno. Sabi po dito, hell is a topic that is often misunderstood. Hindi po naiintindihan. Kung ang sangkatauhan po ay naiintindihan po ang impyerno, naniniwala po ako, wala pong maglalakas loob na gumawa ng kasalanan. Walang gagawa ng mga krimen dahil mayroon pong impyernong patutunguhan sa bandang huli. Kung kaya nga't ngayong umaga ay napakagandang pag-usapan din po natin ang patungkol po sa Revelation chapter 20 verse 1 to 15. Dito po ibibigyang pansin po natin ang verse 10 at saka sa verse 15. What is hell? Dapat po ay ma-avoid po natin itong tinatawag pong hell. Sabi nga kanina, hell is a place of darkness. Ito yung lugar na puno ng kadiliman. Tiningnan ko po yung isang article patungkol po sa darkness. Talagang wala talaga kang makikita, totally dark. Pero dahil ang impyerno ay puno ng apoy,
Kiyado, natural ingait ilaw. Kita po natin, avoid hill. Pwede ba nato naksinggon sa atin, tingnan po natin yung ating katabi, yung ating nasa kanan at sa kaliwa, avoid hill. Ano nga ba po ang hill? Mayroon po akong kwento, isang kabataang lalaki. Excited po ang lalaking ito at nagtanong sa kanyang mama, Mama, mayroon na akong girlfriend. Ay, parang nasadyahan din yung nanay. Siling niday, Mama, yung aking girlfriend hindi naniniwala sa langit at impyerno. Alam mo, ang sabi ng nanay, anak, madali lang yan. Pakasalan mo ang iyong girlfriend para maranasan niya ang langit. Bahala na ako sa impyerno. Itong dito sa Ojungan Foursquare Gospel Church, yung ating, ano gani tawag sa mga nanay, katong sa daughter-in-law, manugang, no? Yung taga-Ojungan Foursquare Gospel Church na mga manugang, uya, gig paparamdam, uya, gig human, it malaimpyernong relasyon sa ato mga daughter-in-law. Amen! Ito po ang impyerno. Ito lamang po ay isang kaisipan patungkol po doon sa salitang impyerno. Pag-ingsiling natong impyerno, isang kawasakan, isang hindi mabuting relasyon, hindi mabuting bagay. Kundi sabi po dito sa description ng hell is described as being away from the presence of the Lord and glory of His might. Yung hell, what is hell? Ito po ay isang pagkakataong makita natin na ito ay isang lugar malayo sa presensya ng Panginoon. Alam po natin, walang ibang hinihiling po tayo sa ating Kristiyanong pamumuhay. Walang ibang hiling po tayo, kundi, Panginoon, maranasan ko ang presensya mo. Amen? Dahil ang presensya ng Diyos, ito po ang nagpapalakas, ito ang siyang nagbibigay, suporta para tayo ay magpatuloy. Ito po yung isa sa mga explanation patungkol po sa hell, sa impyerno. Para sa mga believers, sa non-believers, dapat maintindihan po natin ang realidad at ang implikasyon po kung ano nga po ang impyerno. Sabi po dito, hell is the expression of God's justice. Yung impyerno po ay parang ito yung pinapakita lamang ng Panginoon, yung justice ng Panginoon. Dahil maraming beses, maraming tao ang namatay dahil nag-preach sila patungkol sa langit. Pero hindi po sila binigyan ng pagkakataong magsisi. Hindi nagbigay sa kanilang mga sariling magsisi. Kung kaya nga ito po ay isa sa mga ekspresyon ng Diyos na mayroon pong tunay na hustisya para sa Kanya. Hell was prepared for the devil and his angels. Parang magsasabing tayo, ay salamat, hindi ako demonyo, hindi rin ako anghel, kaya ang impyerno ay hindi para sa akin. Pero nais kong sabihin sa bawat isa, binigyan na po tayo ng pagkakataon. Kaya sabi ko nga kanina, anghel, ang impyerno ay palagian pong kung pag-uusapan po ay isang topic na parang iniiwasan. Hindi ito naiintindihan. Pag naintindihan po natin ang salitang impyerno, matatakot talaga tayo na gumawa ng kasalanan.
Pwede ba kang tayong lahat ay tumayo? Sa gitna ng ating preaching, awit muna tayo. Mayroon pong awit na hiligay noon. Ang topic po dito ay Eternidad, Eternidad. Hilingin po natin yung ating musikero. Eternidad, Eternidad, magpili ka sining duha. Langit, impyerno, diin ka. May magandang option yan. Sabi, Eternidad, Eternidad, pili ka sining duha. Langit, impyerno, diin ka. Magpili ka sining duha. Kay mainit ang kalayo, mapalangit gidya ko, kay gahulat ang Ginoo. Para higit nating maunawaan yung topic po nating hell. Pwede ba awit tayo? Eternidad, tayong lahat. Eternidad, eternidad, magpili ka sining duha. Langit, impyerno din ka, magpili ka sining duha. Langit, langit. Hindi ako sa impyerno, kay mainit ang kalayo. Mapalangit gidya ako, kay gahulat ang Ginoo. Mag-action po tayo. Eternidad, eternidad, magpili ka sining duha. Langit, impyerno din ka, magpili ka sining duha. Langit. Hindi ako sa impyerno, kay mainit ang kalayo. Mapalangit gidya ko, kay gahulat ang Ginoo. Purihin po ang Panginoon. Salamat. What is hell? Ano nga po ba ang impyerno? Nais kong magbigay ng tatlong puntos lamang po. Point 1, hell currently has no people in it. Sabi po sa ating teksto, sa Revelation chapter 20 verse 13 and 14, the sea gave up the dead who were in it. The dead and the Hades delivered up the dead who were in them, and they were judged, each one according to his works. Then death and Hades were cast into the lake of fire. This is the second death. Ito po yung pinakamagandang bagay na nais ko pong sabihin sa bawat isa. Ang katotohanan po, what is hell, impyerno, sa kasalukuyan po ay wala pong naibubulid pa sa impyerno. Bakante pa kag impyerno. Kaya alam niyo, ang ginagawa po talaga ni Satan, talagang nag-double time siya para maakit ang tao, mapunta po sa impyerno. Sabi nga po sa Revelation chapter 20 verse 15, the great white throne judgment is described and is final judgment prior to the lost being cast into the lake of fire. Makita po natin ang Revelation chapter 20 verse 14.
talagang ginawa ng Panginoon yung pinakamagandang bagay. Lahat ibinigay, kahit yung kanyang sarili. Pero ang ginawa ng tao, nagkasala, gumawa ng sakit hanggang sa kamatayan. Pero itong white throne judgment na ito yung tinatawag, sabi nga ni Attorney Ron last, yung Bema judgment. Yun ay para sa mga mananampalataya, na kung yung ginawa mo ay hay, masusunog yun. Pero ang ginawa mo ay gold, ay yung hindi yun masusunog. Talagang darating doon sa punto na marami pong crown na pinagkalob sa atin. Dito naman, sabi po sa banal na kasulatan, sa verse 15, sa verse 15 ng Revelation 20, ang sinumang hindi matagpuan sa aklat ng buhay, sila'y ibubulid sa impyerno. Dito'y makikita po natin na ang Panginoon ang dakilang hukom. Amen? Siya ang judge. Makita po natin na mayroon pong Hades. At pagkatapos po, yun ang lake of fire at saka yung Gehenna. Ang Gehenna po is a Greek terminology na ang ibig sabihin po ay hell. Kaya't makikita po natin dito sa Revelation 20 verse 13 na sa kasalukuyan po ay wala pang laman. Kaya sabi ni Satan, the hill is still vacant. Next slide. Dito po ay makita po natin na even the Antichrist, the false prophet, is uninhabited. Ang Antichrist po, kahit yung false prophet po ay wala pa doon sa impyerno. Kaya nga tinagurian pong the hill is uninhabited. Wala pong tao pa doon. Kaya ito yung isang number 1 point, hell currently has no people in it. Base po sa Revelation 20, verse 13 and 14. Ito po yung the Antichrist now, the Antichrist, the false prophet, ay wala pa doon sa hill o sa impyerno. Inhabited pa, uninhabited pa, wala pang mga tao. Sabi po sa Matthew chapter 25, verse 41 and 46, sabi po dito, then he will also say to those who in the left hand, depart from me, you cursed, into the everlasting fire prepared for the devil and his angel. And this will go away into everlasting punishment, but the righteous into eternal life. Ito po ang pinakamagandang bagay. On the future, ang Panginoon po ang siyang ating dakilang hukom. Sabi po dito sa ating binasa, doon sa kaliwa makita po natin yung mga taong hindi tumanggap sa Panginoon. Yung mga taong nag-reject sa ating Panginoon. Pero sabi po doon sa last phrase, but the righteous into eternal life. Kaya makita po natin ito patungkol po sa sitwasyon. Then the second point is, hell is a real and eternal place of punishment. Makita po natin dito, sabi ko nga kanina sa verse 41 and 46, mayroon pong bahagi ang mga unrighteous at mayroon pong bahagi yung mga righteous. Revelation chapter 20 verse 10, the devil who deceived him was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are, and they will be tormented day and night forever and ever. Nais kong sabihin sa bawat isa, para magkaroon tayo ng kaisipan, the Hades and the hell are a tormented place. Ito po ay lugar ng kahirapan, na ang bawat isa
ay makita po natin dito sa verse 10, the devil who deceived was cast into the lake of fire and brimstone, where the best and the false prophet are, and they will be tormented. Pasensya. Ganun lang talaga. Hindi ako masyadong marunong mag-drawing, pero baka maintindihan din po natin. Revelation 20 verse 10, ito na po, inalagay na ang devil, yung false prophet, yan yung impyerno. Bakit nilagyan ng X ang rest? Wala ng kapahingahan doon. Day and night forever. Doon po. Sabi nga kanina, ang hell is eternal, yung real. At saka, klaro po, eternal punishment na naroon. Then, decay, ay, di bali. Pag nasa impyerno na ako, pag ako na ay, yung ating katawan ay parang nag-decay na o parang naging hindi na makaranas, wala pong decay sa impyerno. Walang rest, walang decay, lahat pain. Second, day, week, month, year, eternity, mararanasan po ang kahirapan. Ito po yung isang bagay na dapat pong malaman ng sangkatauhan. Pag nalaman, pag naintindihan po ang ibig sabihin ng heal, hindi ito dapat iwasan. Malaman po kung ano talaga ang impyerno, wala pong magkakaroon ng, hindi magkakaroon ng kasalanan. Eternal punishment ang maranasan po doon sa mga taong hindi makita sa aklat ng buhay base po sa Revelation 20 verse 15. The next point is, hell is deserved but it can be avoided. Amen. Huwag na nating masyadong bibigyang pansin yung talagang sitwasyon. Dahil yung impyerno talaga ay puno talaga ng sakit, puno ng kahirapan, puno ng paghihirap. Hell is deserved, but it can be avoided. Kanina po, yung ipinakita yung una, avoid hell. Avoid hell. Iwasan po natin sabi po dito, ito po ay inilaan. Ang impyerno po ay inilaan talaga para sa mga false prophet, para kay Satanas, hindi para sa sangkatauhan. Pero gusto kong sabihin sa bawat isa, kung tayo po ay mapunta doon, kung parang iniisip na ako ay makasalanan, ako ay pupunta sa impyerno, sabi dito sa last phrase ng ating point 3 is, it can be avoided. Amen? Sabi sa Romans 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Hallelujah. Lahat po tayo pupunta po talaga sa kasalanan. Sabi nga sa Romans 3:23, for all have sinned and come short to the glory of God. Lahat ay nagkasala. Ako ay nagkasala. Kayo ay nagkasala. Lahat po tayo ay nagkasala. At hindi tayo umabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Pero sabi po dito ay, dahil sa kasalanan, ang kabayanan nito ay kamatayan. Pero sa isang banda, may regalo ang Panginoon, buhay na walang hanggan. Yung punishment, yung kasalanan, yung sin, ang punishment po dito ay ang walang hanggang kahirapan sa impyerno. Pero ang buhay po na inatalaga sa Panginoon ay buhay na walang hanggan sa piling ng ating Panginoon. Amen? Ito po yung pinakamagandang bagay. Ano ang pipiliin po natin? Kagaya ng aking pinaawit kanina, eternidad, eternidad, magpili ka sining duha. Natural ang pinili po natin langit dahil sa impyerno ay mainit ang kalayo. Mainit kagkayado.
Sabi po sa John chapter 3 verse 16 to 17, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but the world through Him might be saved. Ipinagkaloob ng Ama ang anak para hindi para i-condemn ang sanglibutan, kundi para ang sanglibutan ay magsisi sa kasalanan upang ang langit na ating destinasyon ay mapunta sa bawat isa sa atin. Naalala po natin ang Panginoong Hesukristo. Lumapit po si Nicodemo sa kanya at sabi niya, papaano na ako ay makapagtus sa langit? Ang sabi po ni Nicodemo, patungkol po doon sa kailangang maipanganak kang muli. Makita po natin dito yung transition po dito. Isang pinakamagandang bagay ay yung pagkatiwalaan ang Panginoon. Matapos na ikaw ay magtiwala sa Kanya, ang resulta ay kaligtasan. Yung isa na naman ay nag-reject para paniwalaan ang Panginoon at siya po ay nakandem. Ito po yung pinakamagandang bagay. Ang Panginoong Hesukristo po ay nag-alay ng kanyang sarili. God being the judge sa lahat, maging lying, yung tip, yung bad words, lahat ginawa ng tao, yung bad thoughts, all wrongs, ay lahat ay ginawa. Ang resulta po, babayaran po natin ang lahat ng kasalanan ito doon sa walang hanggang kaparusahan, sa walang hanggang kahirapan, ang impyerno. Yung lahat ng ating mga wrongdoing, sabi nga kanina doon sa white throne judgment, ang sino mang hindi makita ang pangalan doon sa aklat ng buhay ay itatapon sa dagat-dagatang apoy, which is the hell. Kaya ang napakagandang bagay dito, mayroon namang Diyos. Ang Diyos po natin ay holy, righteous, pero siya po ay fair judge. Siya ay isang mabuting hukom na kung ito ay kasalanan, kasalanan. Kung ito ay tama, ito po ay tama. Ito po yung isang kaugalian ng ating Panginoon bilang isang dakilang hukom. At higit sa lahat, mga kapatid ko sa Panginoon, ang hell ay dinescribe po na pinakamahirap na lugar na pwedeng mapuntahan. Huwag po nating pakanaisin. Ang pinakamagandang bagay dito ay mag-cling po tayo sa ating Panginoon. Sabi nga po sa aklat ng Hebrews, it is a dreadful thing to fall into the hands of the living God. Amen! Kung kita ay hatoy sa damot it Ginoo, ay gigyukso. Baka kung minsan ay parang nakikita nato, nagpaingga it kaila yang ag kita ay magyukso, baka ito ang maging kaparaanan na tayo po ay mabuli doon sa dagat-dagatang apoy. Huwag po tayong umalis sa kamay ng Panginoon. Isang nakakilabot na bagay na tayo ay tumalon sa Panginoon. Magpatuloy po tayo. Hayaan po natin ang pag-aaral po natin patungkol sa impyerno ay hindi salita na tayo po ay takutin. Ito'y isang paalala na mayroong lugar na inanda ang Panginoon at ito ay lugar na hindi para sa atin. Ito ay lugar para doon sa lahat na nag-reject kahit anumang kaaduhon na paabot it Panginoon. Kahit anuman yung pagmamahal na ipinagkaloob ng Panginoon ay yung reject gihapon, automatically talaga sida ay para sa impyerno. Ang Diyos, He is a loving God, merciful God, at higit sa lahat, yung grasya ng Panginoon ang patuloy na magbibigay sa atin. Magpapalakas habang tayo ay nagpapatuloy. Sabi nga ni Apostol Pablo, ako'y tumatakbo sa takbuhing nasa aking harapan upang kamtin ang gantimpalang nakalaan sa atin. Amen! O wag po tayong magmuyat sa likor.
forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are ahead of us. Holy, righteous, judge po ang ating Panginoon. Kaya nga't ngayong umaga, isang katotohanan na ang impyerno ay isang paksa lamang para sa mananampalataya at hindi ito lugar na ating patutunguhan. Siguro darating ang pagkakataon na mayroon pong tatayo at magpapahayag patungkol sa kasalungat nitong impyerno, kundi ang langit. Ito po ang siyang tanging inaasam-asam ng bawat mananampalataya. Kung kaya nga't ngayong umaga, para sa lahat ng mananampalataya ng Utyungan Foursquare Gospel Church, ang paksang pinag-usapan po natin ay isang paksa lamang na nagpapaalala sa atin sa lahat ng mga taong sumuway sa Panginoon, may impyernong patutunguhan. Sa muli po, magandang umaga po sa bawat isa, pagpalain po tayo ng Panginoon.